Tululang naglakad si Pamela palabas ng elevator. Nakarating na siya sa ground floor ng hotel upang makita ang kanyang pinsan ni si Alice, ngunit sa kanya nasaksihan bago siya umalis sa hotel room nila ang paulit-ulit na nasa kanyang alaala. Lalo pa nang muli siyang sumilip sa pinto at naaktuhan niya kung paanong naghalikan ng dalawa. Nawalan siya ng lakas sa mga sandaling iyon at wala sa sariling napatakbo. Saka pumasok sa elevator. Gusto niyang umiyak sa loob. Ngunit hindi niya magawa lalo na't may kasabay siyang staff na nakakakilala sa kanya. Kaya naman na makalabas siya sa elevator, pakiramdam niya, konti na lang babagsak na siya. Yana! Narinig niyang may tumawag sa kanya, subalit tila wala siyang pakialam sa kung sino to. Habang babaeng tumawag sa kanya, naibaba na lang ang kamay na lagpasan siya ni Pamela. Kaya naman hinabol niya ito at tinawakan sa braso si Pamela. Hey Yana! Napatingin si Pamela sa babaeng bigla na lang humawak sa braso niya at bahagyang napatitig dito. Alice? Wala sa sariling sambit niya. Yes, of course I am. What happened to you? Bakit wala ka sa sarili kanina? Ayos ka lang ba? Nakataas kilintong tanong sa kanya. Ngunit naroon pa rin ang pag-aalala nito. Nararamdaman niya kasing parang may dinadala tong mabigat sa dibdib. Napakamot naman sa pisngi si Pamela at bahagyang napatingin sa paligid. Oh, I'm sorry. May iniisip lang kasi ako kanina kaya hindi kita napansin. Pasensya ka na. Hinging pa umanin niya sa kanyang pinsan. Subalit hindi pa rin alis dito ang pagkakakunot ng noon nito habang nakatingin sa kanya. Well, it's okay. By the way, I want to really apologize because I did not come to your wedding yesterday. I am too busy and tired because of my work. Pero babawi ako sa iyo bago kayo aalis para sa honeymoon ninyo. Nakangiting saad nito sa kanya at bagya pang yumakap to sa kanyang braso. Sa lahat ng pinsan niya, itong pinaka-close at malambing sa kanya. Magkapatid ang kanilang ama at halos sa ibang bansa ito lumaki. Ngunit kahit nasa malayo ito, hindi pa rin nawawala kung gaano man sila kalapit sa isa't isa. Kahit kailan lagi itong nasa tabi niya, bukod kay Kian. Yun nga lang hindi rin gusto ng mga itong isa't isa kapag nagkakasama silang tatlo. Lagi nagpaparinigan yung dalawa. Nasanay na naman si Pamela sa ugali ng dalawa, subalit ngayon, nagbago ng pakiramdam niya kay Vera dahil sa kanyang natuklasan. Alika nga dito, maya-maya sabi ni Alice. Nang hindi sumagot si Pamela sa sinabi niyang iyon. Hindi sanay si Alice sa pananahimik ni Pamela dahil sa pagkakaalam niya, masayahing babae ang pinsan niya at bukod pa doon, talagang mabait. Hinila niya ito paupo sa isang couch at tinawakan ng kamay nito. Sabihin mo, may nangyari ba? Imposible naman kasi may iniisip ka lang kaya ka wala sa sarili. Tell me what happened. Why are you acting like this? Kunot noong tanong muli ni Alice. Naparanok si Pamela at bahagyang napatingin sa paligid. Saka siya maling tumingin kay Alice na nakataas kilay tingin sa kanya. Pwede mo bang doon tayo sa ibang lugar? Kahit doon na lang sa kotse mo, please? Nakikiusap na sabi ni Pamela dito. Natigilan si Alice sa kanyang nakikita ngayon kay Pamela. Nakikita niyang namumuo ng luha nito at ang mga sandali ay bubuhos na ito. Kaya naging seryoso ang kanyang tingin sa babae at tumayo. Okay, let's go. Tanging sabi niya at tinila na paalis si Pamela. Sabay sila naglakad papunta sa parking lot kung nasa ng kotse ni Alice. Habang naglalakad silang dalawa, pinapakiramdaman lang ni Alice si Pamela. Sa nakikita niya ngayon dito, nasisiguro niyang may pinagdaraanan ito. Nang marating niyang kanyang kotse, sabay silang pumasok. Pagkapasok, bigla na lang tong napahagulhol ng iyak. Niyakap naman to ni Alice at tinahagod ang likod nito. Di mo na siya nagtanong at tinayaan siya munang lumabas ang sama ng loob. Nakarina pa nga nitong dinadala. Habang nasa loob sila ng kotse, umiiyak pa rin si Pamela. Napatingin sa labas ng kotse si Alice. Biglang nahagip ng kanyang mga mata ang paglabas ni Kian sa may labasan patungo sa parking lot. Nakita niya rin sa likod nito si James habang may dalang isang maleta. Napakunot noo siya. Dumaan sa kanyang kotse ang dalawa. Tinted ang kotse niya kaya hindi sila makikita na sa loob ni Pamela. Pinagbastan niya ang kilos ng dalawa at bahagyang natigilan na makita kung paanong humalik sa babae. Si James, ang matagal niya nang hindi gusto at kinaiinisan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at napasulap sa babaeng kayakap niya ngayon habang patuloy pa rin sa pag-iyak. I can't believe this! Tanging sambit niya at muling tumingin sa kinaroroonan ng dalawa. Dahan-dahan namang napaangat na mukha si Pamela, bahagyang pinahid ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Alice at bumitaw sa pagkakayakap nito. Napansin niyang may tinitingnan ito, kaya't napatingin din siya kung saan to nakatingin. Natigilan siya na makitang nakayakap sa leg ni James si Kian
habang maraang dinadampi ng alik ang kanyang asawa. Di naman makapaniwala si Pamela at napatingin sa pinsan niya na nakitang nagaganap sa dalawa. What's going on? Why is she kissing your husband? Is this real, Pamela? Di makapaniwalang tanong ni Alice. Di nakasagot si Pamela. Wala siyang masabi-sabi. Lalo na't nakita nito ang pangyayari. Napatingin si Alice kay Pamela. Tinaasan niya ito ng kilay upang malaman kung anong ibig sabihin ng kanyang nakikita. Ngunit wala siya nakuhang sagot mula kay Pamela. Kaya naikuyom niya ang kanyang kamay. Muling tumingin sa labas. That bitch! Galit na inalis ni Alice ang kamay ni Pamela at takmang bubuksan ang pinto. Ngunit pinigilan siya ni Pamela. Umiling si Pamela at muling bumagsak ang luha sa mga mata nito. No! What? Are you kidding me? Look, wait, do you know about this? Do you really know what they are doing? Napapikit si Pamela at bahagyang napatango sa sinabing iyon ni Alice. Napasinghap naman si Alice dahil sa naging tugon ni Pamela. Napabuga siya ng hangin at napahawak sa kanyang noo. Oh my God! I really can't believe this! Galit na sabi ni Alice at napatingin muli sa dalawa na nasa kanilang likod. Nakita niya pumasok na si Vera sa kotse habang nagpapaalam kay James. Dahil sa kanyang inis na nararamdaman, lumayo siya kay Pamela. Sinabihan niya itong isuot ang seatbelt. Ginawa naman ito agad yon dahil sa seryosong mukha ng kanyang pinsan. Pinandar ni Alice ang kotse. Tsaka biglang inatras na siyang muntik nang maatrasan ng kotse kung saan naroon si Vera. Napaatras naman si James at nagulat sa nangyari. Isang malakas na businang ginawa ni Alice sa mga ito, tsaka pinaharurot pa alis ang kotse. Di naman makapaniwala si Pamela sa ginawang iyon ni Alice. Nasa siguro niyang sa ginawa nito'y talagang magugulat ang dalawa. Ngunit kahit papaano nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil may magiging kakampi siya sa pagkakataong to. Subalit hindi siya sigurado kung handa nga ba niyang harapin ang dalawa at kumprontahin ito. You will explain everything to me. Got it? Maya-may baling ni Alice sa kanya. Walang nagawa si Pamela, kundi at tumungo na lang sa sinabi niya ni Alice. Kilala niya ito kapag seryoso na ito'y gagawin itong lahat upang malaman ng isang bagay. Malamang hindi siya nito titigilan hanggat hindi nalalaman ang lahat, lalo na sa kung ano meron sa relasyon ni James at Vera. Higit sa lahat, sigurado rin siyang mas lalong hindi nito magugustuhan ng babae dahil sa malalaman nito. Now tell me, what was that? Bakit sila nagkahalikan kanina at ano ang alam mo? Agad tanong ni Alice nang mahinto ang kotse malapit sa tabing dagat. Di agad nakasagot si Pamela. Napatingin sa magkahawak niyang kamay. Napaikot na lang ni Alice ang kanyang mga mata dahil sa pagiging tahimik ni Pamela. Nasisiguro niya hindi agad ito magsasalita kaya naman dinaan lamang niya ito sa pananakot. Sige, kapag hindi ka nagsalita talagang babalikan ko ang dalawang yon at tuluyan ko na silang sasagasaan. Ako ang gagawa ng paraan para tanungin sila tungkol sa nakita ko kanina. Gusto mo ba yon? Naiinis at seryosong sabi niya dito. Agad naman napatingin si Pamela sa kanya at napailing. Wag! Pigil nito. Then tell me. Nalaman ko kagabi na may namamagitan sa kanilang dalawa. Maya-maya ay sabi ni Pamela. What? Paano mo nalaman? Naguguluhang tanong nito. Nakita ko sila magkasama kaninang madaling araw dahil nahanap ko siya. Akala ko nagkataon lang na nagkita sila at ang sabi sa akin ni Vera, pupunta siya ng Tagaytay kahapon. Ang kaso nakita ko pa siya dito sa hotel at nalaman ko na may kwarto pala siya dito. Pumasok silang dalawa sa kwartong yon at bago pa sila pumasok, nakita ko pa sila naghahalikan. Kaya ang ginawa ko, sinubukan ko siyang tawagan at sinagot naman niya. Nagtanong ako sa kanya at ang sabi niya, may ginagawa sila ng lalaki niya, katulad ng ginagawa rin namin ni James. Paliwanag ni Pamela. Hindi naman makapaniwala si Alice sa kanyang mga narinig at bahagyang napasinghal. Napapailing siyang nakatingin ngayon kay Pamela at kitang-kita niya kung gaano ito nasasaktan sa nangyayari. Grabe! Tapos kinaya mo lang na makita sila magkasama ngayon? Ayos ka pa ba sa lagay na yan? Bakit di mo sila kumprontahin? Bakit nananahimik ka lang? Pamela, you have the right to ask. Why? You are the legal wife, so you can do whatever you want in this situation. Mariin at seryosong sabi ni Alice dito. Ngunit tayong iling lang naging tugon ni Pamela. Bago tumingin sa kanya, ipinahid na muna ni Pamela ang luha sa kanyang mga mata. How? Wala akong lakas ng loob para harapin at tanungin sila kung ano ang meron sa kanilang dalawa. Masyado ko nang hina sa laman ko at di ko pa alam ang buong kaganapan sa kanilang dalawa. Kaya nahihirapan pa akong gumawa ng aksyon. Nakakapanghina ang mga nakita at laman ko, Alice. Naiiyak na sabi pa ni Pamela.
Napabuntong hininga si Alice. Hinila papalapit sa kanya si Pamela. Saka ito niyakap. Nais niyang makalimutan ito. Nais niyang sumbatan to dahil sa sinabi nito. Ngunit kailangan niya munang intindihan ang nararamdaman nito. Alam niya, ngayon lang magiging ganito si Pamela. Simula nang magkaroon ito ng relasyon kay James ay walang ibang bukang bibig ang dalaga noon, kundi ang kasama nito ay ginagawa lahat ni James para maging masaya lamang siya. May nalaman pa siyang labuan ng dalawa noon, ngunit hindi tulad ngayon na masyado ito nawasa sa nakita't nalaman nito. Ilang saglit pa'y humiwalay na sa pagkakayakap si Pamela sa kanya, kaya seryoso niya itong tinitingnan. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Hahayaan kita sa kung ano man ang nais mong gawin. Isa lang ang may papayo ko sa'yo. Lumaban ka dahil legal na asawa ka na ni James. Kahit sa anggulo tignan, ikaw lang may karapatan kay James at hindi siya. Seryosong sabi ni Alice dito. Marahang tumango si Pamela bilang tugon sa kanya. Kaya napabuntohan niya na lamang si Alice at pinapakalma na rin ang kanyang sistema. So, anong balak mo ngayon? Magbubulag-bulagan ka na muna? Nagtaas kilid at tanong pa ni Alice. Napabuga ng malalim na hininga si Pamela. Alam na niya kung ano man ang ibig sabihin ni Alice. Sa ngayon, aalamin ko muna ang lahat. Kung saan sila nagsimulang lokohin ako. Ayokong haharapin sila na kulang ang dala ko. Alam ko rin kung gaano kalapit si James at Kian sa mga magulang ko. Kaya ayokong biglain ang sitwasyon. Mahinahong sabi ni Pamela. Napaismit si Alice sa sinabi nga ni Pamela. Hindi ba niya gustong nais ito'y wala rin siya magagawa sa magiging desisyon nito? Sige, tulad ng sabi ko, pagbibigyan kita. Ngunit kapag nakita ko silang dalawa o isa sa kanila, ay mas grabe ang matatanggap na insulto sa akin ng dalawang yon, lalo na si Kian. Matari na sabi ni Alice. Shell, saway niya rito. Huwag ka mag-alala. Wala akong babagitin sa kung ano man ang meron sa kanila. Gusto ko lang ilabas ang inis ko sa kanila at huwag na huwag mo akong pipigilan. Muling sabi ni Alice. Di na nakapagsalita pa si Pamela dahil kilala niya ito. Kung ano sinabi nito ay talagang gagawin nito. Matapos yun sabi ni Alice, pinandar ng muli nito ang kotse at umalis. Ngayon iniisip pa rin ni Pamela kung ano nga ba magiging hakbang niya laban sa dalawa at hanggang saan kanya kayang tiisin ang sakit na kanyang nararamdaman sa dalawa. Muli, bumalik sa hotel sina Alice at Pamela. Tahimik silang dalawa. Tila iniisip ang mga posibleng gawin kapag nakita nila sila Kian at James. Habang papasok sila sa loob ng hotel, nakita agad ni Alice si James na nakaupo sa couch at tila may hinihintay. Bahagya siya napairap. Tila gusto niya na itong sugurin dahil sa panuloko nito sa kanyang pinsan. Subalit hindi niya yun maaaring gawin dahil na rin sa kagustuhan ni Pamela na manahimik muna. The cheater is waiting for you. Maya-maya sabi niya. Napatingin naman si Pamela sa kanya. Napanguso na lamang si Alice at tinuro ang kinaroroonan ni James. Nakita to ni Pamela. Napahinto siya kaya napatingin sa kanya si Alice. Sabihin mo lang ko ayaw mo siyang harapin dahil talagang ilalayo kita sa kanya ngayon. Pabalong na saad ni Alice sa kanya. Napailing si Pamela. No, I need to go to him. Just like what you said, I am his wife and I have the right to be with him. Ayoko matalo sa kung ano man ang ginagawa nila. Seryosong sabi ni Pamela at muling naglakad upang lapitan si James. Natawa na lang si Alice sa sinabi ni Pamela dahil sa pagkakaalam niya tila wasak na wasak ito kanina. Tas ngayon biglang nagbagong ihip ng hangin at naging matapang to. Napangisi na lang siya at sumunod dito na nakalapit na kay James. Yumakap pa si Pamela sa braso ni James at tumarap kay Alice na papalapit sa kanya. Hey lover boy, I'm sorry that I did not come to your wedding. Bati ni Alice at nakipagbeso pa kay James. Napangiti naman James sa kanya. It's okay, I understand. Thank you for the gift anyway. Tugon na James sa dalaga. Matamis na ngumiti si Alice kay James at bumaling pa kay Pamela na pilit pinapasigla ang aura nito. You're welcome. So, how's the first night? Did you two enjoy it? Nakangising sabi ni Alice. Natawa naman si James at napatingin kay Pamela na bahagyang umiwas pa ng tingin at tila naiilang na sinabi yun ni Alice. Hindi alam ni Pamela kung para ba sa kanila ni James ang tanong na iyon o para kay James at Kian. Yeah, of course, don't worry. I'll take care of everything for her. It's my duty to be her husband to fulfill her needs and everything. Tila pagmamayabang pang sabi ni James. Hinaplos pa nga nitong buhok ni Pamela, tila ingat na ingat dito, tsaka hinulikan ng noo.
Nakataas kilay naman si Alice at biglang nainis sa paraang iyon. How sweet! I hope you will never did that to some other girl. Sa kanya lang dapat, okay? Kapag talaga nalaman ko may ibang babae kang ginaganyan, talagang sasabunutan ko kaagad. Pagbibiro pa ni Alice at tatawa. Ngunit sa kanyang loob talagang ganun ang kanyang gagawin kay Vera kapag naaktohan niya ulit ito. Of course, I will never do that to some other girl. I am loyal and I love her so much. Nakangiting sabi ni James at tinawakan ng kamay ni Pamela. Di naman alam ni Pamela kung hahawak rin ba siya sa kamay nito dahil sigurado kahawak kamay pa nito si Vera kanina. Ngunit wala siya magawa kundi ang hawakan na lamang ito upang dito makalata sa kanyang pagbabago. Samantalang gusto namang masuka ni Alice sa sinabing iyon ni James dahil talagang kitang-kita na niya kung gaano kalalaki. Sinungaling ito. Napapailing na lang siya at pikit pa tala lamang sa katotohanan. By the way, I saw you and Kian earlier. Maya-maya ay sabi ni Alice. Natigilan si Pamela at pinanlakahan to ng mata. Subalit sulyap lang ang natanggap niya rito. Dahil kay James to nakatingin. Nakita mo kami? Yeah, papalabas kayo sa hotel at may dala kang maleta. Saan siya pupunta? Gusto ko pa naman sana siyang batiin sa pagiging maid of honor ng kasal ninyo imbes na ako. Saan pala pupunta ang bruhang yon? Mataray na tanong muli ni Alice. Tila nakahinga si Pamela sa sinabi nga ni Alice. Para bang hinuhuli nito ang binata. Gusto niya tuloy ito pasalamatan sa tanong na iyon. Lumabas na si Kian? Eh di ba kakarating lang niya kanina para kunin yung naiwan niyang gamit? Bakit siya umalis agad? Nagtatakang tanong ni Pamela dahil maging siya'y wala ring ideya kung bakit ito umalis. Well, tinawagan siya kanina ng sekretary niya. Naroon na daw yung taong kakausapin niya kaya nagpaalam na lamang siya sa akin. Kala nga naming dalawa makikita namin kayo dito kaso di namin kayo nakita kaya hinatid ko na lang siya sa parking lot at saka umalis na rin siya. Paliwanag sa kanila ni James at nakikita naman nila. Nagsasabi ito ng totoo. Bukod lang sa nakita nilang kaganapan kanina. Oh, ganun ba? I heard something happened at the parking lot. Muntik na daw kayo maatrasan ng isang kotse. Totoo ba yon? Oh, that? Well, yes. Hindi ko nga alam kung anong problema nun at umalis agad kanina but we're fine. Sabi ni James at gumiti sa kanila. Naku, mabuti naman at walang nangyaring masama sa inyo. Mahirap na bagong kasal pa naman kayo. Ayoko namang maiwang byuda tong pinsan ko kaya ingatan mo lagi ang iyong sarili. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili para naman makakita pa ako ng pamangkin. Usal ni Alice at talagang pinaparinggan sa James. Ikaw talaga, Shell. Kung ano nung sinasabi mo dyan. O siya, sumama ka na muna sa amin sa taas para makapagpahinga ka sandali. Aalis na rin kasi kami mamaya papuntang Tagaytay, kaya kailangan muna naming ihanda ang dadalhin naming gamit. Sabi ni Pamela para maawat na rin kung ano pa ang naisabihin ni Alice. Pinandilatan niya ito ng mata at inirapan lamang siya nito. Fine, I need to rest too. Masyado ka na-stress sa mga nalaman ko ngayon, kaya ipapahinga ko muna ang isip ko. Sabi ni Alice at gumiti sa mag-asawa. Napabuntuhan nga si Pamela at pumunta na sila sa hotel room nila. Panay pa rin ang kwentuhan nila habang pabalik sila sa room. Wala ring tigil ang bibig ni Alice sa pagpaparinig kay James. Ngunit dahil wala pa namang alam ang lalaki na may alam ang mga ito'y tinatawanan lang nito ang sinasabi ni Alice.